Ang ibong Adarna bilang isang korido. Ang ibong Adarna ay isinulat bilang isang korido o isang uri ng awit bilang panalangin iniaalay. Ang salitang korido ay nagmula sa Mexicanong salita na okorido na nangangahulugang mga pangyayaring naganap na. Ang salitang Mexicanong okorido naman ay mula sa Kastilang koridor. Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na romansa na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran sa buhay na may kinalaman sa kababalaghan at pantasya. Ito rin ay nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan, at pagkamaharlika. May dalawang pangunahing uri ng tulang pasalaysay, ang awit at korido. Sa awit, ang sukat ng bawat saknong ay lalabindalawang pantig o 12 syllables. Karaniwang mabagal ang pagbigkas o pag-awit nito, kaya't ito ay may pagkamadamdamin o andante. Ang paksa nito ay malapit sa kasaysayan, kaya't higit na makatotohanan. Bukod dito, ang awit ay kilala sa pagiging buhay at masigla ang damdamin. Sa kabilang dako, ang korido ay isang anyo ng tulang Espanyol. Sa korido, ang sukat ng bawat linya sa isang saknong ay wawaluhing pantig o 8 syllables. Mabilis ang pag-awit o pagbigkas nito o tinatawag na allegro tulad sa mabilis na pagsasalaysay. Karaniwang ang paksa nito ay ang mga alamat at pantasya at kung minsan ay may kapangyarihang supernatural ang mga tauhan. May malalim na damdaming relihiyoso ang korido. Nagkasanib sa tulang romansa ang dayuhan at ang katutubo. Dayuhan, una ang anyong pangpanitikan na galing sa Europa at dinala rito ng mga prayle at sundalong Kastila. Ikalawa, ang mga tauhan na may prinsipe at prinsesang may mga pangalang dayuhan. Ikatlo, ang tagpuan na karaniwang isang malayong kaharian sa Europa. At ikaapat, ang paksang relihiyoso na pinalalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikang ito. Ngunit binibihisan na ang tulang romansa ng katutubong pagkamalikhain. Katutubo ang wikang ginamit sa mga tulang romansa, ang tradisyon sa pagtula na dati nang ginagamit sa panitikang salimbibig tulad ng bugtong, sawikain at iba pa. Ang mga talinghagang likas sa wika at ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa. Noong 1949, sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral ni Marcelo P. Garcia ng iba't ibang sipi ng Ibong Adarna, ay isinaayos niya ang pagkakasulat ng kabuuan ng akda, partikular ang sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Ang orihinal na bersyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 na saknong at ang kabuuan ng aklat ay mayroong 48 pahina. Dahil sa mga aral na makukuha sa korido, ay ginawa itong kabahagi ng pag-aaral ng mga kabataan at isa sa mga akdang pangpanitikang tinatalakay sa high school. Taglay ng Ibong Adarna ang motif cycle na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong bayan. Una, may sakit ang amang hari o inang reyna at isang mahiwagang bagay lamang ang lunas. Ikalawa, maglalakbay ang tatlong prinsipe o prinsesa upang hanapin ang lunas. Ikatlo, magtatagumpay ang bunso dahil sa kanyang likas na kabutihan at pagkamatulungin. Ikaapat, aagawin ng mga nakatatandang kapatid ang nahanap niyang lunas at karangalan. Pahihirapan siya, ngunit magtatagumpay rin sa huli. Makakauwi siya at gagaling ang may sakit na magulang.
Ang katutubong tulang dalit. Ipinahayag ng makatang si Virgilio Almario na ang paggamit ng terminong korido ay waring pagtatangkang tabunan ang katutubong tulang dalit na may wawaluhin ding pantig bawat taludtod at binubuo ng apat na taludtod. Dagdag pa ni Almario, sa Compendio del Arte de la Lengua Tagala ni Fray Gaspar de San Agustin na nailimbag noong 1703, nakasaad na popular ang dalit sa mga Tagalog at ginagamit nila ito upang ipahayag ang kanilang matatayog na kaisipan at mabibigat na damdamin. Narito ang halimbawa ng sinaunang dalit. Kaluluwa ko'y hugasan, pakalinisit susian, pawian murit alisan, dumit libag kasalanan. May paksang pangrelihiyon din ang tula na nagsasabing ang tao ay makasalanan at kailangang linisin ang kaluluwa upang makarating sa buhay na walang hanggan. Noong 2003 ay muling binuhay ang tulang dalit ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman at ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA sa pamamagitan ng Dalitex na isang patimpalak gamit ang text messaging sa cellphone. Ilan sa mga nagwaging dalit ay ang mga sumusunod. Una, ang isinulat ni Vladimir Gonzales, ang punong manggay tinagpas at sinilaban ang ugat. Bungay nalaglag na agnas na mulat naging mansanas. Ang isinulat ni Gregorio Rodillo, buhok man ay nagkulay tiyok, lalamunan may napaos, walang lubay sa paghubog ng magiging manunubos. Isinulat ni Joel Costa Malabanan, langgam-langgam kagatin mo ang singit ng politiko, asam-asam aming boto, pag nanalo lustay pondo. Isinulat ni Michael Andrada, nagkakalyo na ang tuhod, sa Quiapo'y luhod ng luhod, mga kandila ay tuod, sinasamba pala'y uod. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19 noong 2020, ang Foundation Awit, isang non-profit organization na ang layon ay mapabuti ang kalusugan, edukasyon at pagkamalikhain ng kabataang may kapansanan, ay naglunsad ng patimpalak na tinatawag nilang COVID-Dalit. Narito ang ilang sa mga piyesa. Isinulat ni Joan Christine Zuniga, linya ba ang nagtatakda sa bawat hakbang ng madla, distansya nga'y sangsandata sa kalabang di makita. Isinulat ni Virgilio Gervarsio, walang pinipiling bihis, kayang ibigay ang nais, tumindig sa bawat krisis, kayang dagdagan ang labis. Sa pangkalahatan, ang tulang may 8 pantig bawat taludtod, korido man o dalit ay may mahalaga pa ring papel sa kasalukuyan sa paglalahad ng saloobin at pagtatala ng mga nagaganap na kapaki-pakinabang upang tayo ay matuto at makapagsuri sa lipunan.